Ito ang ikaapat na pahayag na binanggit ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo bang nakaranas din ng pagdadalamhati ang ating Panginoong Hesus tulad natin? Sabi sa Mateo 27 verse 46, Eli, Eli, lama sabachthani, o sa Tagalog, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Ang Panginoon ay nagkatawang tao at naramdaman niya din ang pagdadalamhati na tila ba pinababayaan na ata siya ng ating Diyos Ama. Tayo bilang isang tao, nakararamdam din ng pagdadalamhati, pero huwag nating kalilimutan ang sinabi ng ating Panginoon sa Hebreo 13:5. Kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan. Malinaw na hindi niya sinabing lagi natin siyang mararamdaman, pero kailanman at anuman ang sitwasyon ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Maganda at malakihan ang planong inihahanda ng Diyos para sa iyo. Piliin mong lagi na isama siya sa buhay mo. At ngayong araw, mayroon tayong tatlong maaring matutunan sa mga pahayag na ito ng ating Panginoon. Panguna, okay lang na umiyak tayo sa Panginoon o magtanong sa ating Panginoon dahil hindi naman sa lahat ng oras ay magaan ang ating loob. Paminsan-minsan ay nakakaramdam din tayo ng kabigatan sa ating loob at lagi mo rin tatandaan na laging nandyan ang Panginoon para sa iyo. God cares for you. Ikalawa, kahit umiyak tayo sa Panginoon o manalangin, hindi agad-agad ito sinasagot ng ating Panginoon. Marahil, hindi pa ito ang tamang oras para sa iyo o hindi pa ito ang oras na itinakda niya para sa iyo. Halimbawa, humihiling ka sa kanya ng isang sasakyan, ngunit hindi ka marunong magmaneho, syempre hindi niya ito agad-agad ibibigay para sa iyo. At isa pang halimbawa, humihingi ka sa kanya ng isang kasintahan, ngunit alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pa rin handa para sa ganito. Ikatlo at panghuli, ang katahimikan ng Panginoon ay hindi nangangahulugan na wala ang kanyang presensya. Lagi mong tatandaan ang isang katangian ng ating Panginoon na omnipresent. Lagi siyang nariyan para sa iyo sa bawat oras ng iyong buhay, sa bawat minuto sa iyong buhay, at sa bawat segundo ng iyong buhay, lagi siyang nariyan. At dahil sa mga pahayag na ito, mapagtatanto natin na, una, pwede nating lapitan ang Diyos bilang isang kaibigan, iyakan, maglabas ng ating mga sama ng loob, ibigay ang lahat ng kabigatan, at tayo ay makakaramdam ng kaginhawaan. Ikalawa, ang lahat ng ating panalangin ay tiyak na mayroong kasagutan sa itinakdang panahon ng ating Panginoon. Ang tanging kailangan mo lamang gawin ay manampalataya ka at maniwala ka na maganda ang inihanda ng Panginoon sa iyong hinaharap. At panghuli, lagi mong panghahawakan ang pangako ng Panginoon na kahit kailan ay hindi ka niya iiwan at pababayaan man. At lagi mo rin tatandaan, cast your cares upon Him, for He cares for you. God bless, kapatid.